In this video, we're going to discuss about Venn diagram. Yung Venn diagram, ito yung graphical representation ng set. Okay? So, susubukan nating i-represent yung iba't ibang uri ng set na diniscuss natin sa last videos. So, una, gawan natin ng Venn diagram yung universal set. So, pag universal set, ang Venn diagram niya is represented by a rectangle. Okay? So, rectangle. Okay, so itong lahat ng to yung ating universal set. Okay? So, kapag naman null set lang, so wala siyang laman. Meaning, ito lang siya. Okay? Sa null set. So, ito yung sa universal set, ito naman yung sa null set. So, paano naman pag set A? Okay. So, kapag Venn diagram, lagi tayo naka-rectangle. Okay? Kasi yung sa rectangle, ito yung nagre-represent ng universal set. And then, pag meron tayong given na set, it is represented by a circle. So, let's say ito. Ito yung set A natin. Okay? And then, lagyan natin ng shade yung circle. So, para to indicate that it is set A. Kasi kapag complement naman niya yung kukunin natin, let's say A complement, okay? So, magdodraw pa rin tayo ng circle. Then, kung sino yung set na involved, yun yung ilalagay natin. Halimbawa, dalawang sets yung involved, so dalawang circle ang ilalagay natin. And then, isa-shade natin kung sino yung tinutukoy. Halimbawa, dito sa set A, ang tinutukoy natin ay yung A. So, ayun ang sinade natin yung set A. Pero dito, A complement, ibig sabihin yung mga wala kay A. Kaya ang isa-shade natin yung mga nasa labas ng circle. Okay? So, yun yung kahalagahan ng shade. Alam natin kung ano yung nire-represent niya ng Venn diagram. Okay? So, paano naman kapag subset? So, kapag subset, papakita lang natin na yung isang circle ay nasa loob ng isang circle. Halimbawa, A is a subset of B. So, dito, ipapakita lang natin, meron tayong maliit na circle and then meron tayong malaking circle. So, dito, makikita natin na yung set A ay nasa loob ni set B. Ibig sabihin, lahat ng laman ni A ay laman din ni set B. Okay? So, paano naman kapag union? Pag union, mag-draw ulit tayo ng rectangle. Then, ilagay tayo ng U dito. And then, union, let's say A union B. So, meron tayong dalawang circle. Okay? Let's say, ito yung A, ito yung B. And then, i-shade natin pareho to. Ibig sabihin, pinagsama natin yung laman nila. Ang tinutukoy ng union ay itong shaded region. Okay? Now, kapag naman intersection, so ganyan pa rin yung figure niya. So, may rectangle and then merong nag-intersect na dalawang circle, let's say A and B. Okay? And then yung intersection nila ay itong loob. Kasi sa intersection, dinefine natin last time, yun yung common elements nila. Kaya sinade lang natin kung saan sila nag-intersect. Okay? Next naman, pag difference, let's say A minus B. Okay? A minus B. So, kapag difference naman, halimbawa, ito yung A, ito yung B, isa-shade lang natin yung meron kay A na wala kay B. So, itong A na part lang, na hindi dapat kasali yung ito. Kasi meron din si B nito. Okay? So, itong A part lang, yung naka-shade. Pag plus naman, kung maaalala nyo kapag A plus B, di ba? Pinag-union natin yung A minus B, tsaka yung yung B minus A. So, ibig sabihin, lahat ng meron si A na wala kay B, ito yon. Tapos, lahat ng meron si B na wala kay A. So, ito yon. Okay? So, yan yung magiging A plus B. Ang nawala lang ng shade ay yung intersection nila. Okay? Now, bigay tayo ng example ng application nitong Venn diagram. Okay, so example.
let's say we have number 1, A plus B, quantity complement intersection A. So, pakita natin yung Venn diagram nito. Okay? Gawin na muna natin itong A plus B. Gawan muna natin itong A plus B ng Venn diagram. A plus B complement. Okay? A plus B complement. Ayan. Okay, ito yung A, ito yung B. Now, we're talking about complement. Ano ba itsura ng A plus B? Ito, naka-shade yung sa A part lang tsaka B part. Ang walang shade, yung intersection nila tsaka yung labas. Okay? So, ibig sabihin, kung kukunin mo yung complement nun, isa-shade naman natin yung mga walang shade dito. Tapos yung mga may shade dito, yun yung mawawala. So, ibig sabihin, ito may shades, tapos yung labas nila. Okay? So, yan yung A plus B complement. Okay? Then, yung A naman, i-intersect daw natin yan sa A. Intersect natin sa A. So, pero dito, ang idodrawing ko ay ganyan pa rin circle, kahit A lang yan. Okay? Kasi ang involved dito, 2 letters. So, lalagyan ko siya para madali natin makita kapag ipag-i-intersect na natin. Okay? So, since A lang ang tinutukoy, shadean ko lang si A na part. Kasama to. Okay? Kasi part pa rin naman ng A yan. So, ngayon, para makuha natin yung intersection nila, yung A plus B complement intersection A. So, dito, titingin tayo sa Venn diagram nila. Okay? Titignan lang natin yung mga naka-shade. Ayun yung shadean nila. Since shadean natin, since intersection, titignan natin alin yung may parehong shade. So, alin dito yung may parehong shade? Wala namang shade yung labas ni AB dito sa A. Tapos, walang shade si A. Kahit dito meron. Ang may common sila, ito yung shade ng intersection. So, ito. Okay, yung intersection. Okay, so ibig sabihin, ito pala, equal lang sa A intersection B. Mapapansin nyo, no? Equal lang siya sa A intersection B. Okay? So next, number 2. Let's have A, paano naman to? A subset of B intersection C. Okay. So subset, pinapakita mo lang na yung isang set ay nasa loob ng superset. Okay, so 3 set ang involved. Let's say, i-drawin muna natin yung BC. We're talking about intersection. So ito, nag-intersect yung BC. Ito yung intersection niya. Sabi, sa loob nito, merong A. Kasi yung A ay intersection ng B intersections. A is a subset of B intersection C. So, yung A natin ay somewhere dito sa intersection nila. So, yan yung representation na. Okay? Next. I-verify nga natin. Verify using Venn diagram. A union B intersection C equals A union B intersection A union C. Okay. Using Venn diagram. Using Venn diagram. Ayan, using Venn diagram. So ngayon, ang gagawin natin, yung left side muna, gawan natin yung left, which is yung A union B intersection C. So sa left side, draw muna natin si A. So 3 sets ang involved dito. Kaya 3 circle ang i-drawing natin. So kaya nilakihan ko yung rectangle natin. Ito yung kay A, ito yung kay B, tapos ito yung kay C. So ito si A, si B, si C. Okay? Now, ang pinag-uusapan lang dito sa una ay yung A lang. So, yun lang yung shadean natin, si A.
Tapos i-union natin, draw ulit tayo ng bago. Okay. So, ganun pa rin, tatlong circles. Ito si A, B, C. So, this time, ang nakalagay dapat dito ay yung intersection ng B and C. So, meaning, ito yun, yung intersection nila. Ayan. Okay? Intersection. Now, ano yung union niyan? Pagsasamahin natin yung shades. Yung naka-shades. Okay? A, B, C. Ito yung A, ito yung B, ito yung C. So, ang A union B intersection C ay itong naka-shade na to. Ayan. Tapos, ito pa B intersection C. Ayan. So, yan yung itsura ng graph natin para sa left side. Ngayon, para masabi natin na equal sila, dapat yung right ay ganito din ang itsura. Okay? Now, dun tayo sa right side. Dapat yung A union B intersection A union C ay pareho sa itsura nito. Okay, so try natin. Draw ulit tayo ng rectangle. Ayan. Tapos tatlong circles ulit kasi tatlong letters ang gamit natin. So pareho lang. Okay, so pwede tayo mag-drawing na kagad muna, no? Para mabilis. So tatlong circles. Ayan. Equal, so ganun pa rin. Rectangle, and then tatlong circles. Ayan. Ayan, and then ayan. Okay. So, ito yung A union B. Ito yung A union C. Tapos, ito yung A union B intersection A union C. Okay. So, parang may U. Okay. Ito yung A, ito yung B, ito yung C. A, B, C, and then A, B, C. So, tignan natin mga isi-shade natin. A union B, isi-shade natin to. Lahat to. Okay? A union C, ito naman yung isi-shades natin, si A tsaka si C. Kasi union. Nagsasamahin. Now, i-intersect down natin to. Okay? So, ano yung common element dito sa shade natin? So, as you can see, na-shade yung buong A pareho. So, shade natin yung buong A. Tapos, ano pa yung common nila? So, yung intersection ng BC. Okay? Mapapansin nyo, common din ito. So, common din ito. So, as you can see, pareho na sila ng graph. Okay? So, let's say, ito yung 1 natin. Unang Venn diagram, second, and yung pangalawang Venn diagram. So, ngayon, from 1 and 2, we can say that A union B intersection C is equal to A intersection B, A union B. Wait, mali. Okay. A union B intersection A union C. Okay, so ganun lang kasimple i-apply yung Venn diagram.